Pirmahan mo na ang mga papeles na yan, Enzo. Huwag mo nang hintayin na tuluyan siyang mawalan ng malay. Mas mabuti pang mamatay siya ngayon kaysa magising pa siyang muli at maging pabigat sa ating pamilya. Ang boses ni Doña Remedios ay tila matalas na patalim na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng pasilyo ng ospital. Sa kabilang dako ng manipis na kurtina, nakahiga si Amara, ang bawat hininga ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding hapdi ng panganganak. Ang kanyang balat ay kasing puti na ng telang nakalatag sa kanyang higaan. Sa gitna ng dilim at sakit, ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit asul na bunet ng sanggol na siya mismo ang nagborda sa loob ng mahabang buwan ng kanyang pagtitiis. Ito ang bonnet na pinagpuyatan niya sa kabila ng pangungutya ng kanyang biyenan na basahan lamang ang kaya niyang ibigay sa magiging apo nito. Ito ang bonnet na simbolo ng lahat ng kanyang pag-asa, ng bawat sakripisyo niya bilang asawa ni Enzo mula sa paggising ng madaling araw para pagsilbihan ang luho ng pamilya nito hanggang sa paglunok ng bawat pait na salitang ibinabato sa kanya sa hapagkainan. Mom, are you sure about this? Paano kung magtanong ang mga doktor? Ang boses ni Enzo ay walang bakas ng pag-aalala para sa asawang nag-aagaw buhay. Mayroon lamang itong tono ng takot na baka mabulilyaso ang kanilang plano. Ang tanga mo talaga, Enzo. Iyan ang dahilan kung bakit kinuha natin ang pinakamurang insurance policy para sa kanya. Let the doctors do their job but don't let them save her. Clara is waiting for you at the restaurant. Mas kailangan ka ng mapapangasawa mo kaysa sa babaeng iyan na wala namang dinalang kahit anong yaman sa pamilya natin. Narinig ni Amara ang tunog ng pagpirma ng ballpen sa papel, isang tuyong tunog na tila nagtatakda ng kanyang katapusan. Ang maliit na bonnet sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa malamig na sahig ng ospital. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Ang bawat salitang narinig niya ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagmamahal para kay Enzo ay tila unti-unting nagiging abo. Naalala niya ang mga gabing wala siyang ibang hiniling, kundi ang pag-ibig ng asawa, ang mga pagkakataong tiniis niya ang gutom, para lamang may maihandang masarap na pagkain para rito. Ngunit sa dulo ng lahat, ang halaga lamang pala niya ay ang perang makukuha nila sa kanyang kamatayan. I'm leaving, Mom. I can't stay here anymore. Sobrang baho ng public hospital na ito. I'll just wait for the call na wala na siya. Clara already booked a flight for our vacation next week. Go ahead, anak. Ako na ang bahala rito. Sisiguraduhin kong wala nang istorbo sa bago ninyong buhay. Ang mga yabag ni Enzo ay unti-unting lumayo, bawat hakbang ay tila isang pagtapos sa kanilang sumpaan sa harap ng dambana. Naiwan si Amara sa gitna ng katahimikang binabasag lamang ng mahinang tunog ng ulan sa labas ng bintana. Ang lamig ng paligid ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga kalamnan hanggang sa ang kanyang mga daliri ay hindi na makaramdam. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, isang malalim na katanungan ang bumalot sa kanyang diwa. Kung ang pag-ibig na ibinigay ko ay naging mitya lamang ng aking sariling kamatayan, anong uri ng puot ang kailangan kong itanim upang muli akong mabuhay? Nananatili siyang nakahiga roon. Isang anino ng babaeng minsang nangarap, habang ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa huling liwanag ng kanyang pag-asa. Ang katahimikan sa loob ng silid na iyon ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Kung minsan ito ay ang pasakal na kamay ng kamatayan na unti-unting kumikitil sa huling pag-asa. Sa gitna ng malamig at payapang silid ng intensive care unit, ang katawan ni Amara ay tila isang malit na bangka sa gitna ng nagngangalit na karagatan marupok at handa ng lumubog sa anumang sandali. Ang mga doktor ay dahan-dahang nagbaba ng kanilang mga kagamitan. Ang kanilang mga balikat ay nakalaylay sa pagtanggap ng pagkatalo. Time of death. Ang bulong ng isa sa kanila, isang pangungusap na tila tuldok sa isang maikling kwento ng pagdurusa. Ngunit sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay bumukas ng walang babala, hindi sa pamamagitan ng isang marahas na tunog, kundi sa pamamagitan ng bigat ng awtoridad na dinala ng taong pumasok. Si Lolo Celestino Villaluna ay tumayo sa tapat ng kama ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at pangungulila. Nang makita niya ang gintong kwintas na bahagyang sumilip mula sa ilalim ng gown ng ospital ni Amara, isang kwintas na may pendant na hugis
Agila na ang mga mata ay gawa sa ruby. Ang kanyang buong mundo ay tila tumigil sa pag-inog. Iyon ang huling regalong ibinigay niya sa kanyang anak bago ito nawala sa isang trahedya 30 taon na ang nakalilipas. Huwag ninyong ititigil ang pagsagip sa kanya. Ang utos ni Celestino, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na hindi kayang baliin. I don't care how much it costs. Dalhin niyo ang pinakamahusay na kagamitan, tawagan niyo ang lahat ng eksperto sa bansa. This woman is a Villaluna. At hindi mamamatay ang isang Villaluna sa ganitong karumaldumal na paraan. Sa ilalim ng utos ng matanda, ang silid ay muling nabuhay sa desperadong kilos ng mga medikal na tauhan. Habang ang bawat makina ay muling kumakabit sa katawan ni Amara, hinawakan ni Celestino ang malamig na kamay ng kanyang apo. Lumaban ka, Amara. Hindi ka pwedeng sumuko nang hindi mo nakukuha ang katarungang nararapat sa iyo. Ang mga taong nagtapon sa iyo sa kalsada ay kailangang makita kung sino ang kinalaban nila. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang malay, tila narinig ni Amara ang boses na iyon, isang boses na hindi nagmumula sa sakit, kundi sa kapangyarihan. Isang imahe ng kanyang sanggol, ang sumagi sa kanyang isip, ang maliliit na daliri nito, na tila humihingi ng tulong. Ang kanyang puso na kanina ay tumigil na sa pagtibok, ay muling nagbigay ng isang mahinang pintig, isang senyales ng pagbangon mula sa kailaliman. Samantala sa isang mamahaling restaurant sa kabilang bahagi ng lungsod, si Enzo ay masayang nagtataas ng baso ng champagne kasama si Clara. Ang kanilang tawanan ay tila isang insulto sa langit hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. "Hello, is this Mr. Enzo?" Ang tanong ng isang malamig na boses mula sa kabilang linya. "Yes, who is this? I'm busy right now." Mayabang na sagot ni Enzo habang nilalaro ang buhok ni Clara. "Gusto lang naming ipaalam na ang lahat ng utang sa ospital ng asawa mong si Amara ay bayad na. Isang pribadong ambulansya ang kumuha sa kanya kanina. At Mr. Enzo, baka gusto mong ihanda ang sarili mo. Dahil ang buhay na inakala mong tapos na ay nagsisimula pa lamang." Nabitawan ni Enzo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkakabasag nito sa sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang alak ay dahan-dahang kumalat sa puting tela ng mesa, kasing pula ng dugo habang ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanyang mukha. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mahabang panaginip na puno ng hapdi at paghihirap. Sa loob ng isang marangyang mansyon sa Singapore, ang bawat umaga ni Amara ay nagsisimula sa matinding pagsusumikap na muling itayo ang kanyang sarili. Ang bawat hakbang sa kanyang physical therapy ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, ngunit ang bawat kirot sa kanyang mga binti ay nagpapaalala sa kanya ng mas matinding sakit na iniwan sa kanyang puso. "Huwag kang hihinto, Amara. Ang sakit ay pansamantala lamang, ngunit ang kahinaan ay habang buhay kung hahayaan mo ito." Ang seryosong paalala ni Lolo Celestino habang pinagmamasdan ng apo mula sa gilid ng malawak na gym. "Lolo, ang hirap po." Ang bulong ni Amara, ang kanyang pawis, ay dumadaloy sa kanyang namumutlang mukha. "Minsan parang gusto ko na lang bumalik sa dilim kung saan wala akong nararamdaman." Lumapit ang matanda at hinawakan ang balikat ng apo. "Ang pagiging mabait ay isang birtud, ngunit ang pagiging marupok ay isang kasalanan sa mundong ito. Tinuruan kita ng negosyo sa loob ng nakaraang mga buwan, hindi para maging mayaman ka lang, kundi para magkaroon ka ng pangil. In the world of business, empathy is a luxury you cannot afford until you are at the top." Inilapag ni Celestino ang isang makapal na folder sa mesa. "Tignan mo ito. Habang nag-aagaw buhay ka si Enzo, ay nakuha na ang insurance money mo. Ginamit niya iyon para bayaran ang mga utang ng pamilya niya at magtayo ng isang logistics company. Ang bawat sentimong ginagastos nila ni Clara ngayon ay nagmula sa kamatayan mo." Dahan-dahang binuklat ni Amara ang folder. Nakita niya ang mga litrato ng bagong opisina ni Enzo, ang mga ngiti nito sa harap ng kamera, at ang marangyang pamumuhay na tinatamasa nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginig sa galit, ang kanyang kuko ay bumaon sa balat ng kanyang palad, hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Isang gabi matapos ang kanyang pag-aaral tungkol sa pamamahala ng mga stocks at kumpanya, tumayo si Amara sa tapat ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Pinagmasdan niya ang kanyang bagong anyo. Ang dati ay mahaba at buhaghag niyang buhok ay gupit na ngayon ng maikli at maayos na nagbibigay diin sa kanyang matalas na panga at malamig na mga mata.
Wala na ang bakas ng babaeng nakiusap para sa pag-ibig sa isang maduming pasilyo ng ospital. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estranghero, isang reyna na hinubog ng puot at yaman. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang social media account na matagal na niyang hindi tinitignan. Ang unang bumungad sa kanya ay ang post ni Clara. Isang litrato ni Enzo at Clara na nakatayo sa harap ng isang bagong bahay. May caption na "New house, new life, with my hubby Enzo truly blessed for this fresh start." Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Amara. Isang bagong simula sa ibabaw ng aking libingan, magdiwang kayo habang kaya nyo pa. Dahil ang bahay na itinayo nyo sa kasinungalingan ay itutumba ko ng walang pasabi. Sa kanyang matinding silakbo ng damdamin, hindi niya namalayang nasagi ng kanyang siko ang isang kristal na florera sa gilid ng mesa. Bumagsak ito sa sahig at nagkapira-piraso ang tunog ng pagkabasag ay tila musika sa kanyang pandinig, isang paunang babala para sa pamilyang umasak sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang nananatiling kulang. Isang katanungan ang laging bumabagabag sa kanya sa tuwing sasapit ang gabi. "Lolo't tahan?" Ang tanong ni Amara nang pumasok ang matanda sa silid. "Nasaan ang anak ko, 6 na buwan na, pero bakit wala ka pa ring sinasabi sa akin tungkol sa sanggol na isinilang ko?" Umiwas ng tingin si Celestino, ang kanyang mukha ay tila naging isang pader na hindi matibag. "Darating ang tamang panahon, Amara. Sa ngayon, ituon mo ang pansin mo sa iyong pagsasanay. Hindi ka pa handang harapin ang katotohanan. Pera, Enzo, iyan ang kailangan natin para hindi tayo magmukhang pulubi sa harap ng mga kasosyo mo. This Singaporean investor, Madam A, is our ticket to the big leagues. Huwag kang tatanga-tanga mamaya sa gala." Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng kasakiman habang inaayos niya ang kanyang mamahaling kwintas sa harap ng salamin. Hindi niya alam ang bawat salitang binitawan niya ay naririnig ni Amara sa pamamagitan ng isang maliit na device na itinanim ng mga tauhan ni Celestino sa loob ng kanilang bahay. Sa kabilang dako sa loob ng isang itim na sasakyan, isang malamig na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Amara. Ang pain ay nakalatag na at ang mga isda ay handa na ring kumagat. Ginanap ang charity gala sa isang marangyang hotel sa Makati. Ang paligid ay puno ng mga nagniningning na chandelier na tila mga bituing nakakulong sa loob ng kristal. Sa gitna ng karamihan, si Enzo ay mukhang kagalang-galang sa kanyang tuxedo, habang si Clara ay animoy isang reyna sa kanyang pulang gown, bagaman ang kanyang mga kilos ay kulang sa tunay na gilas ng isang aristokrata. "Where is she, Enzo? Kanina pa tayo naghihintay dito. Sabi ni Mom, Madam A will be here by 8. Inis na bulong ni Clara habang tinitignan ang kanyang mamahaling relo. Eksaktong 8:00 nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang babaeng balot ng misteryo. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na gown na gawa sa seda at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang eleganteng maskara na pinalamutian ng mga itim na balahibo at kristal. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. "Madam A, it's an honor to finally meet you." Mabilis na lumapit si Enzo. Ang kanyang mukha ay puno ng pilit na ngiti at pagnanasang makuha ang loob ng bilyonarya. "The honor is mine, Mr. De La Vega," ang sagot ni Amara. Gumamit siya ng bahagyang malalim na tono, isang boses na hinubog ng mga buwan ng pagsasanay sa Singapore. Napatigil si Enzo. Ang boses na iyon may kung anong pamilyar dito na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang alaala ng isang babaeng laging naghihintay sa kanya sa pintuan ng kanilang lumang bahay. Ang biglang sumagi sa kanyang isip, ngunit agad niya itong itinalikod. Imposible, bulong niya sa sarili. Patay na si Amara. Habang nag-uusap sila tungkol sa negosyo, aksidenteng natabig ni Enzo ang kanyang baso ng champagne dahil sa labis na kaba. Ang alak ay tumalsik sa kanyang kamay. Bago pa man siya makakilos, kinuha ni Amara ang isang puting panyo mula sa kanyang pitaka at iniabot ito sa kanya. "Mag-ingat ka, Mr. De La Vega. Minsan ang mga bagay na akala nating hawak natin ng mahigpit ay siyang unang madudulas sa ating mga kamay," ang makahulugang sabi ni Amara. Nang hawakan ni Enzo ang panyo, nanigas ang kanyang buong katawan. Ang amoy ng panyo, isang banayad na samyo ng sampagita na hinaluan ng mamahaling vanilla. Iyon ang paboritong pabango ni Amara, ang pabangong binibili nito sa palengke noong wala pa silang pera. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa panyong nasa kanyang kamay. "Are you okay, Enzo? You look like you've seen a ghost."
Tanong ni Clara na lumapit at humawak sa braso ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng selos habang nakatingin kay Madam A. I'm fine, I just need some air, nauutal na sagot ni Enzo. Habang papalayo si Enzo, hindi niya napansin ang isang lalaking nakatayo sa madidilim na bahagi ng balkonahe na kanina pa nakatitig ng matalas kay Clara. Ang lalaking ito ay may hawak na isang lumang litrato ni Clara sa isang lugar na hindi angkop sa kanyang kasalukuyang imahe bilang isang disenteng babae. Pagbalik ni Enzo sa kanilang mesa, isang puting sobre ang nakapatong sa ibabaw ng kanyang cellphone. Walang pangalan ang nagpadala. Nang buksan niya ito, isang pirasong papel lamang ang laman na may sulat kamay na tila galing sa ilalim ng lupa. Alam ko ang ginawa niyo sa ospital. Ang bawat pirma ay may katumbas na buhay. Ang mga kamay ni Enzo ay nagsimulang manginig nang madama niya ang lamig na nagmumula sa papel. Sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Amara sa ilalim ng kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang amoy ng sampagita ay patuloy na lulutang sa hangin, tila isang sumpa na hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Pirmahan mo na ang kontratang ito, Enzo. Ito na ang huling piraso ng puzzle para maging katuwang tayo ng kumpanya ni Madam A. Isipin mo ang yaman na kailanman ay hindi natin makakamit kung mananatili tayong takot sa mga anino. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang mapanirang awit na bumabalot sa isipan ni Enzo. Sa loob ng kanilang marangyang sala, na dati ay isang simpleng tahanan bago ito ni-renovate, gamit ang pera mula sa insurance ni Amara, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Pinagmamasdan ni Enzo ang fountain pen sa kanyang kamay, ang parehong pen na ginamit niya 6 na buwan na ang nakalilipas upang talikuran ang kanyang asawa. Pero mom, ang sulat na natanggap ko sa gala, may nakakaalam ng nangyari sa ospital, ang nautal na sagot ni Enzo. Ang kanyang paningin ay tila nanlalabo at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang maputlang mukha ni Amara na humihingi ng saklolo. Isang pananakot lamang iyon ng mga kakumpetensya nating naiinggit. Huwag kang maging duwag. Isipin mo si Clara at ang magiging anak nyo. Gusto mo bang lumaki ang bata sa hirap? Ang bawat salita ni Doña Remedios ay isang mahusay na pagmamanipula, tinatamaan ang kahinaan ni Enzo. Habang nagtatalo ang mag-ina, si Clara ay nakatayo sa balkonahe, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Hindi niya sinasabi kay Enzo, ngunit ang lalaking nakita niya sa gala ay muling nagpakita sa labas ng kanilang bakod kagabi. Si Leo ang dati niyang kasintahan at kasabwat sa mga madidilim na gawain bago niya nalinlang si Enzo. Alam ni Leo ang lahat, ang peking sertipiko ng pagbubuntis ni Clara noon at ang planong pagpapatapon kay Amara. Hindi ka makakatakas sa akin, Clara, ang bulong ni Leo sa kanyang isipan, tila isang hangin na laging nakabuntot sa kanya. Sa labas ng gate ng mansyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa ilalim ng puno ng nara. Sa loob nito, pinagmamasdan ni Amara ang bahay na dati niyang itinuring na paraiso, ngunit naging impyerno pala. Nakita niya ang bagong pintura ng pader, ang mga mamahaling dekorasyon na binili gamit ang kanyang kamatayan. Ang bawat pagbabago sa bahay na iyon ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang bumaba si Amara sa sasakyan. Ang kanyang mga paa ay tumapak sa tuyong mga dahon na lumilikha ng isang malutong na tunog sa ilalim ng kanyang sapatos. Lumapit siya sa isang bahagi ng garden na hindi pa naaayos. Doon sa ilalim ng isang malit na halaman, nakakita siya ng isang maruming laruan, isang maliit na bolang goma. Ito ang laruang binili niya para sa kanyang sanggol bago siya dalhin sa ospital. Naramdaman ni Amara ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at galit. Pati ang pagkakataon kong maging ina ninakaw nila. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan at kinuha ang kanyang tablet. Sa isang pindot lamang, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na simula ng Project Blackout. Ito ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti, ang pagpapabagsak sa lahat ng credit lines ng kumpanya ni Enzo sa ilalim ng pangalan ni Madam A. Pagkalipas ng ilang minuto, ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De La Vega ay binasag ng malakas na pagtunog ng cellphone ni Doña Remedios.
Paanong nangyaring nag-bounce ang cheque natin para sa supplier? Imposible. May sapat na pondo ang kumpanya. Ang sigaw ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Napatingin si Enzo sa kanyang ina, ang pen ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Sa sandaling iyon, ang kuryente sa loob ng bahay ay biglang namatay na nag-iwan sa kanila sa gitna ng kabuuang kadiliman. Sa gitna ng dilim, tila naramdaman ni Enzo ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat at ang amoy ng sampagita ay muling bumalot sa paligid. Enzo, ang tila bulong ng hangin, isang boses na nagmumula sa nakaraan. Kahit abo na siya, nagagawa pa rin tayong pahirapan ng malas na Amara na yan. Isang sumpa ang dinala niya sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Remedios ay pumailan lang sa madilim na sala, puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag mula sa kanyang mamahaling cellphone ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha na tila isang maskara ng kasamaan. Habang pilit niyang tinatawagan ang kanilang bank manager, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Sa kabilang dako ng mansyon, si Amara ay nananatiling nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang nagaganap na kaguluhan sa loob ng bahay na dati niyang itinuring na tahanan. Ang bawat sigaw ni Doña Remedios na naririnig niya sa kanyang monitor ay tila isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na anyo, may isang bahagi ng kanyang puso na unti-unting nadudurog. Naalala niya ang mga gabing mawalan sila ng kuryente noong bago pa lamang silang kasal ni Enzo. Sa halip na magalit, nagsisindi siya ng isang maliit na kandila at masayang nagluluto ng hapunan habang hinihintay ang asawa. Sa bawat patak ng kandila noon, may kasamang panalangin na sana ay maging maayos ang kanilang buhay. Ngunit ngayon, ang kadilimang bumabalot sa pamilyang De La Vega ay hindi dahil sa kawalan ng kuryente, kundi dahil sa sarili nilang kasakiman. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang isang luma at kupas na litrato mula sa kanyang pitaka. Ito ang litrato ng kanyang mga magulang na tanging alaala niya bago siya napadpad sa piling ni Lolo Celestino. Nakita niya ang isang bakas ng mantsa sa gilid ng litrato, isang mantsa ng kape. Naalala niya kung paano ito ginamit ni Clara bilang patungan ng baso noong siya ay naninilbihan pa sa bahay na ito. Ang maliit na pambabaliwala na iyon sa kanyang damdamin ay tila isang sariwang sugat na muling bumukas. It's time to show them what real darkness feels like. Ang bulong ni Amara sa hangin ng kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Samantala sa madilim na garden, naglalakad si Clara ng mabilis, pilit na iniiwasan ang liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis nang maramdaman niya ang isang presensya sa likod ng malalaking halaman ng santan. Naghahanap ka ba ng liwanag, Clara O? Naghahanap ka ng paraan para itago ang mga kasinungalingan mo kay Enzo? Ang boses ni Leo ay lumabas mula sa dilim, tila isang ahas na handang manuklaw. Anong ginagawa mo rito, Leo? Umalis ka na bago pa kita ipahuli sa mga guard. Ang boses ni Clara ay puno ng takot, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sutlang gown. Ang mga guard na hindi mo na mababayaran dahil frozen na ang lahat ng account nyo. Huwag kang magpatawa. Alam ko ang tungkol sa peke mong pagbubuntis noon para lang hiwalayan ni Enzo si Amara. Isipin mo na lang kung ano ang gagawin ni Enzo kapag nalaman niyang hindi siya ang ama ng batang inaasahan mo ngayon, kung may bata man talaga. Namilog ang mga mata ni Clara sa takot. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Ang nakaraan ay hindi nalilibing ng buhay. Maghanda ka na. Habang ang lahat ay nalulunod sa kani-kanilang takot, si Amara ay nakatanggap ng isang tawag mula sa kanyang private investigator. Madam, natagpuan na namin ang bata. Pero madam, hindi siya nasa maayos na kalagayan. Ang puso ni Amara ay tila huminto sa pagtibok. Nasaan siya? Nasa isang barong-barong malapit sa lumang bodega ng mga De La Vega. Ang babaeng nagngangalang Elena ang nag-aalaga sa kanya, pero wala silang pambili ng gamot. Ang bata ay may matinding lagnat. Sa gitna ng gabi, mabilis na pinaandar ni Amara ang sasakyan. Iniwan ang mansyong unti-unting, nagigiba ang pundasyon. Habang binabaybay niya ang madidilim na kalsada, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Isang katanungang puno ng pait. Bakit kailangang ang isang inosenteng bata ang magdusa para sa mga kasalanang hindi niya ginawa?
Narating ni Amara ang isang madilim at mabahong eskinita. Doon sa ilalim ng isang butas-butas na bubong, nakita niya ang isang maliit na batang babae na nakahiga sa isang manipis na banig. Ang kanyang bawat hininga ay tila isang mahirap na pakikipagsapalaran. Alisin niyo ang mga kamay niyo sa kanya. Wala na kaming maibibigay na pera, parang awa niyo na. Ang boses ni Elena ay basag, puno ng takot at pakiusap habang pilit niyang itinatago ang maliit na katawan ng bata sa likod ng kanyang manipis at nanginginig na mga bisig. Sa loob ng barong-barong na iyon, ang amoy ng nabulok na kahoy at stagnant na tubig ay tila laso na humahalo sa bawat hininga. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na muntik nang mamatay sa bawat ihip ng hanging pumapasok sa mga siwang ng dingding. Napatigil si Amara sa may pintuan. Ang kanyang mamahaling itim na silk gown ay sumasayad sa maputik na sahig, isang matinding kabalintunaan sa gitna ng karalitaan ng paligid. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ng paghihiganti ay biglang nanlambot nang dumapo ang kanyang paningin sa munting batang nakahiga sa banig. Ang bata ay namumutla, ang kanyang mga labi ay tuyot, at ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng hirap na tila isang sirang instrumentong pilit pinatutugtog. Dahan-dahang lumapit si Amara, ang kanyang bawat hakbang ay maingat na tila natatakot siyang mabasag ang marupok na katahimikan ng silid. Lumuhod siya sa putikan, hindi inaalintana ang duming kumakapit sa kanyang kasuotan. Nang hawakan niya ang noo ng bata, tila napaso ang kanyang palad sa tindi ng lagnat nito. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Amara, mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Doña Remedios. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang malambot na pisngi ng anak. Ang anak na inakala niyang kinuha na ng langit, ang anak na naging biktima ng kasakiman ng pamilyang De La Vega. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Elena, ako ito. Ang bulong ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang pangarap na nagmula sa kabilang buhay. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mukha ni Amara sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Amara, ngunit, paano ang sabi nila ay patay ka na? Hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko nababawi ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Ang sagot ni Amara habang marahan niyang kinukuha ang bata mula sa banig. Isinaklay niya ang munting katawan ni Lumina sa kanyang dibdib, dinaramdam ang bawat mahinang tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, ang pagiging Madam A ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang inang handang makipaglaban sa kamatayan para sa kanyang anak. Habang maingat na inilalabas ni Amara ang bata mula sa madilim na eskinita, ang kanyang cellphone sa loob ng pitaka ay walang tigil sa pag-vibrate. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa screen, Enzo De La Vega. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, si Enzo ay desperadong nakatitig sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at kaba. Ang kumpanya niya ay nasa bingit ng pagbagsak, ang mga bangko ay tumatawag na para sa foreclosure ng kanilang mansyon, at ang tanging pag-asa niya ay ang makuha ang pirma ni Madam A para sa isang emergency loan. Sagutin mo, Madam A. Please, sagutin mo. Ang pakiusap ni Enzo sa kawalan ng kanyang boses ay puno ng pagkadesperado. Hindi niya alam na ang babaeng tinatawagan niya ay ang asawang itinapon niya sa ulan, at ang anak na hinahayaan niyang mamatay sa hirap ay kasalukuyang nasa mga bisig nito. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan, kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Habang isinasakay ni Amara si Lumina sa loob ng kanyang sasakyan, tinignan niya ang kanyang telepono. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi bago niya pinatay ang tawag ni Enzo. Huwag kang mag-alala, Lumina, ang bulong ni Amara habang hinihimas ang buhok ng anak. Hindi na tayo muling magugutom, at ang taong pumatay sa ating pangarap, siya naman ang luluhod sa harap natin ngayon. Habang ang sasakyan ay mabilis na lumalayo sa eskinita, ang anino ng mansyon ng mga De La Vega, sa di kalayuan, ay tila isang naghihingalong higante sa ilalim ng madilim na langit. Isang katanungan ang naiwan sa hangin, hanggang saan kayang magpatawad ng isang inang dumanas ng impyerno bago muling makatapak sa lupa. Huwag mong sayangin ang luha mo sa isang batang hindi naman natin sigurado kung mabubuhay. Mas isipin mo ang pangalan ng mga De La Vega na unti-unting nadudungisan
dahil sa mga utang na ito, Enzo. Ang tinig ni Doña Remedios ay kasing lamig ng marmol sa loob ng kanilang mansyon na ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga pangarap. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang pribado at napakatahimik na suite sa Villaluna Medical Center, nakaupo si Amara sa tabi ng kama ni Lumina. Pinagmamasdan niya ang maliit na katawan ng kanyang anak na napapaligiran ng mga makinang may mga gumagalaw na linya at ilaw. Ang bawat patak ng likido mula sa swero ay tila isang mabigat na segundo na bumabaon sa puso ni Amara. Sa bawat mahinang paghinga ni Lumina, nararamdaman ni Amara ang hapdi ng nakaraan. Hinawakan niya ang munting kamay ng anak, ang mga daliring kasinglit ng mga talulot ng sampagita, ngunit puno ng mga pasa mula sa mga tusok ng karayom. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Habang siya ay nagpapakasasa sa pag-aaral ng negosyo sa Singapore, ang kanyang anak ay nakikipaglaban sa gutom at sakit sa ilalim ng tumutulong bubong. Madam Pua, ang mahinang tawag ni Yaya Elena mula sa pintuan. Ang matanda ay nakasuot na ngayon ng malinis na uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng takot. Dumating po ang doktor. Sinasabi po nila na maayos na ang lagay ng bata, ngunit kailangan pa ng matinding obserbasyon dahil sa hina ng kanyang baga. Tumango si Amara nang hindi inaalis ang tingin sa anak. Salamat, Elena. Bantayan mo siya ng maigi. Walang sino man ang pwedeng lumapit sa silid na ito nang wala ang pahintulot ko. Kinuha ni Amara ang kanyang tablet at binuksan ang mga CCTV camera sa loob ng kumpanya ni Enzo. Nakita niya ang kanyang dating asawa na tila isang baliw na naglalakad sa loob ng kanyang opisina. Ang buhok nito ay magulo, ang kanyang kurbata ay nakalaylay, at ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog. Nakita niya ang pagpasok ni Clara sa silid na may dalang mga dokumento. Enzo, kailangan nating ibenta ang ilang shares natin sa black market. Yun na lang ang paraan para makuha natin ang pera ni Madam A. Ang boses ni Clara na narinig ni Amara sa speaker. Are you insane, Clara? Kapag ginawa natin yon, tuluyan na tayong mawawalan ng kontrol sa kumpanya. Ang sigaw ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pagkadesperado. Kaysa naman mabulok tayo sa kalsada, choose Enzo. Ang pride mo o ang buhay natin? Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Amara habang pinapanood ang 2 taong sumira sa kanyang buhay na ngayon ay naglalapaan na parang mga gutom na aso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tablet at muling hinarap ang kanyang anak. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng heart monitor na tila isang orasan na nagbibilang ng mga sandali hanggang sa huling pagbagsak ng mga De La Vega. Biglang nakatanggap ng mensahe si Amara mula sa kanyang security team sa ground floor ng ospital. Madam, may isang lalaking nagpupumilit pumasok. Sinasabi niyang siya ang asawa ng pasyenteng dinala rito kagabi. Si Mr. Enzo De La Vega po. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang galit na kanina ay tila isang mahinang apoy ay biglang naging isang malaking sunog na gumagapang sa kanyang mga ugat. Paano nalaman ni Enzo na narito ang bata? O baka naman, naghahanap lamang siya ng paraan para mahanap si Madam A. Dahan-dahang tumayo si Amara at lumakad patungo sa malaking salamin ng silid. Inayos niya ang kanyang postura, itinaas ang kanyang noo, at pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ang lambot ng isang ina ay muling binalot ng bakal ng isang bilyonarya. Elena, ilabas mo si Lumina sa kabilang pinto. Ngayon din. Ang utos ni Amara, ang kanyang boses ay walang panginginig. Huwag mong hahayaang makita siya ng lalaking iyon. Habang mabilis na kumikilos si Elena, tumayo si Amara sa tapat ng pinto ng suite. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng pasilyo, kasunod ng boses ni Enzo na nakikipagtalo sa mga gwardya. Asawa ko ang nakatira rito. Alam kong narito siya, Madam, please let's talk. Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Enzo nang makita ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng silid, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling vanilla at isang bahid ng sampagita. Madam A, ang mahinang tawag ni Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Dahan-dahang humarap si Amara. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo para kay Enzo. Ang mukha sa harap niya ay ang mukha ng babaeng inakala niyang nabaon na sa limot, ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ay hindi na ang mga matang puno ng pag-ibig,
na dati niyang kilala. Hinanap mo ako, Enzo? Ang tanong ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. O baka naman ang pera ko ang hinahanap mo para pambayad sa mga kasalanang hindi mo kayang aminin. Amara, buhay ka, panong? Multo ka ba? O baka nababaliw na ako? Ang boses ni Enzo ay nanginginig tila isang mitya ng kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatitig sa babaeng nakatayo sa harap niya. Ang mga tuhod niya ay nanginig at bago pa man niya mapigilan ang sarili, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng ospital. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa malamig na tiles ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng silid. Mas malala pa sa multo, Enzo. Ako ang katotohanang pilit mong ibinaon sa lupa, ngunit tumubo at nagbunga ng puot, ang sagot ni Amara. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng bakal walang bakas ng pagmamahal, na dati ay umaapaw sa tuwing tinitignan niya ang kanyang asawa. Humakbang siya palapit, ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang martilyo na tumatama sa bawat hibla ng pagkatao ni Enzo. Pinagmasdan ni Amara ang lalaking nasa kanyang paanan. Ito ang lalaking hiningan niya ng saklolo 6 na buwan na ang nakalilipas. Ito ang lalaking mas piniling hayaan siyang mamatay para lamang sa pera at sa piling ng ibang babae. Ang pait ay tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mukha ay tila isang obra maestra ng kawalan ng emosyon. Madam Amara, hindi ko sinasadya. Ang pagmamakaawa ni Enzo, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng gown ni Amara. Pinilit lang ako ni Mom. Sinabi niya na wala ka ng pag-asa. I was devastated. Araw-araw kitang iniyakan, Amara. Maniwala ka. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Isang tawang walang saya, kundi puno ng pangungutya. Umiyak. Habang nagtataas ng baso ng champagne sa piling ni Clara. Habang pinaplano niyo ang bakasyon niyo, gamit ang perang nakuha niyo mula sa aking kamatayan. Huwag mo akong gawing tanga, Enzo. Tapos na ang panahon na ang bawat kasinungalingan mo ay tinatanggap ko bilang katotohanan. Dahan-dahang yumuko si Amara upang tapatan ang mukha ni Enzo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Amara ay sumakop sa bawat hininga ni Enzo, ngunit hindi na ito ang amoy ng tahanang pamilyar sa kanya. Ito ay amoy ng kapangyarihan at paghatol. Nandito ka dahil kailangan mo ng pera ni Madam A, hindi ba? Ang bulong ni Amara, ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa balat ni Enzo. Ang kumpanyang itinayo mo sa ibabaw ng aking libingan ay gumuho dahil sa isang maling galaw. At ngayon luluhod ka sa harap ko para isalba ang iyong pangalan. Amara, please, pamilya pa rin tayo. Para sa anak natin. Ang huling hirit ni Enzo, ginagamit ang tanging alas na sa tingin niya ay magpapalambot sa puso ng asawa. Sa pagbanggit ng salitang anak, tila may sumabog na galit sa loob ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Anak, ngayon mo sasabihin ang salitang iyan. Noong iniwan mo ako sa maduming pasilyo ng ospital na ito, naisip mo ba ang anak natin? Noong pinunit ng ina mo ang huling pera para sa aking gamot, naisip niyo ba ang sanggol na nasa sinapupunan ko? Mabilis na tumayo si Amara at lumapit sa bakanteng kama ng ospital. Kinuha niya ang folder ng waiver of rights na nakuha niya mula sa kanyang mga tauhan, ang orihinal na dokumentong may pirma ni Enzo. Inihagis niya ito sa mukha ni Enzo. Ang mga papel ay nagliparan sa hangin bago tuluyang bumagsak sa sahig. Iyan ang halaga ng anak mo para sa iyo, Enzo. Isang pirma, isang waiver para talikuran ang responsibilidad mo sa amin. At ngayon nagtatanong ka na saan ang bata. Tumingin si Enzo sa paligid ng silid. Nakita niya ang mga kagamitang pang-medikal na pambata, ang mga makinang tumutunog ng mahina, ngunit wala ang sanggol. Ang kama ay maayos at walang laman. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Nasaan siya, Amara? Nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Amara sa malayo sa bintanang basang-basa ng ulan. Ang kanyang puso ay kumikirot sa tuwing naaalala ang kalagayan ni Lumina, ngunit hindi niya ipapakita ang kahinaang iyon kay Enzo. Ang anak ko ay ligtas sa lugar na hinding-hindi mo mararating. Ang tanging ugnayan mo na lang sa kanya ay ang mga luhang ibubuhos mo kapag na-realize mong wala ka nang babalikan.
Biglang bumukas ang pinto ng suite ng marahas. Pumasok si Clara, ang kanyang mukha ay puno ng galit at selos. Enzo, ano bang ginagawa mo rito? Bakit ka nakaluhod sa harap ng babaeng iyan? Napatigil si Clara nang humarap si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang bag ay nalaglag mula sa kanyang balikat, at ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang huling hudyat ng digmaan. Amara, ang nauutal na bulong ni Clara. Hello, Clara? Ang bati ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang mapayapang kanta bago ang isang sakuna. Mukhang hindi ka handa sa muling pagbangon ng reynang inakala mong naging abo na. Kamusta ang paninirahan sa mansyon ko? Masarap ba ang tulog sa kama na hindi sa iyo? Sa gitna ng tensyon, ang cellphone ni Enzo ay muling tumunog. Isang tawag mula kay Doña Remedios. Nang sagutin niya ito, ang sigaw ng kanyang ina ay narinig sa buong silid. Enzo, bumalik ka rito, ang mga pulis? Nandito ang mga pulis. Niloloko tayo ni Madam Mai. Lahat ng kontratang pinirmahan natin ay mga ebidensya ng fraud. Tumingin si Enzo kay Amara, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at puot. Ano ang ginawa mo? I didn't do anything, Enzo, ang mahinahong sagot ni Amara habang kinukuha ang kanyang itim na coat. I just let your own greed destroy you. You signed the contracts without reading the fine print. You sold your soul for a loan that never existed. Welcome to your new life. A life without money, without honor, and most of all, without me. Lumakad si Amara patungo sa pinto, nilagpasan si Clara, na tila isa lamang itong basura sa daan. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon kay Enzo. By the way, Enzo, ipinadala ko na rin ang video ng pagtataksil niyo ni Clara sa ospital sa lahat ng mga business associates mo. Tomorrow, the whole country will know what kind of monster you truly are. Ang huling nakita ni Enzo bago sumara ang pinto ay ang malamig at matagumpay na ngiti ni Amara. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng silid na papaligiran ng mga papel na nagpapatunay ng kanyang pagbagsak, habang si Clara ay nagsisimulang sumigaw sa kanya sa galit. Sa labas ng ospital, pumasok si Amara sa kanyang sasakyan. Doon sa dilim at katahimikan, dahan-dahan siyang sumandal sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang bawat patak ng tamis ay may kasamang pait ng nakaraang hindi na maibabalik. Lolo't ang tawag ni Amara sa kanyang telepono. It's done. They have nothing left. But do you have peace, Amara? Ang tanong ni Celestino mula sa kabilang linya. Isang matagal na katahimikan ang namayani bago sumagot si Amara. Hindi pa po, Lolo. Hanggat hindi ko na ibibigay kay Lumina ang buhay na nararapat para sa kanya, wala pa akong kapayapaan. Habang umaandar ang sasakyan sa ilalim ng ulan, isang itim na sasakyan ang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Isang lalaking may hawak na kamera ang kumuha ng litrato ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang lalaking ito ay hindi tauhan ni Celestino at hindi rin tauhan ni Enzo. Ngumiti kayo, Enzo. Huwag ninyong ipahalatang wala na tayong pambayad sa kuryente bukas. Ang kailangan natin ay ipakita sa mga investors na tayo pa rin ang mga De La Vega na kinatatakutan at iginagalang. Ang tinig ni Doña Remedios ay kasing talas ng labaha habang hinihila niya ang laylayan ng kanyang mamahaling lace gown. Sa gitna ng nagniningning na ballroom ng Manila Hotel, ang pamilya De La Vega ay nagdaraos ng kanilang ika-10 anibersaryo ng kumpanya, isang desperadong hakbang upang itago ang katotohanang sila ay nasa bingit na ng pagkalunod sa utang. Ang bawat dekorasyon mula sa mga puting rosas hanggang sa mga kristal na baso ay pawang mga palamuting wala ng pundasyon. Mom, hindi ko na kaya ito. Ang mga tao, lahat sila ay nagbubulungan, ang mahinang tugon ni Enzo. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pait at takot. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa bawat panauhin dahil sa bawat sulyap ay tila nakikita niya ang mapanghusgang mukha ni Amara. Tumigil ka, Enzo, isang malaking kasinungalingan lamang ang lahat ng narinig niyo sa ospital. Narito tayo para pirmahan ang huling investment deal kay Madam A. Kapag nakuha natin ang pirma niya tonight, tayo na ang muling maghahari, ang giit ni Remedios, habang pilit na itinataas ang kanyang baba sa harap ng mga elitistang panauhin. Eksaktong 9:00 ng gabi, ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang musika ay tila huminto sa pag-inog at ang bawat paningin ay natuon sa babaeng pumasok. Hindi siya nakasuot ng maskara gaya ng sagala.
Ang kanyang mukha ay lantad maliwanag matapang at puno ng nakamamatay na ganda. Nakasuot siya ng isang makinang na puting gown na tila gawa sa mga bituin isang matinding kabalintunaan sa itim na pusong dala ng mga De La Vega. Isang malaking kasinungalingan ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo, Remedios. Ang boses ni Amara ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom kasing linaw ng isang kampana sa madaling araw. Ang mga panauhin ay napasinghap, ang ilan ay nabitawan ang kanilang mga inumin na lumikha ng tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig. Amaraten. Ang boses ni Doña Remedios ay naging isang maliit na squeak, ang kanyang baso ng alak ay nanginig sa kanyang kamay hanggang sa tumapon ang laman nito sa kanyang mamahaling gown. Ikaw, paanong naging ikaw si Madam A? Humakbang si Amara patungo sa stage, ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilyang nasa harap niya. Inakala niyo ba na ang isang babaeng itinapon niyo sa ulan ay mananatiling abuhabang buhay? Nagkakamali kayo. Ang apoy na sinimulan niyo sa buhay ko ang siyang nagpanday sa akin upang maging ganito. Humarap si Amara sa mga mamamahayag at sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Mga kaibigan, narito ako hindi para mamuhunan sa kumpanyang ito. Narito ako para bawiin ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin. Mula sa gusaling ito sa mansyong tinitirhan niyo hanggang sa huling sentimo sa inyong mga bulsa, lahat iyan ay pag-aari na ng Villaluna Group. Nagkaroon ng kaguluhan. Si Enzo ay napahawak sa mesa, ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Si Clara na nakatayo sa gilid ay pilit na nagtatago sa likod ng mga kortina, ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Amara kay Doña Remedios. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pitaka at kumuha ng isang pirasong barya, ₱1. Kinuha niya ang kamay ng kanyang dating biyenan at sa pilitang inilagay ang barya sa palad nito. Ito ang huling yaman na matatanggap mo mula sa akin, Remedios. Gamitin mo iyan para ipanalangin ang kaluluwa mong kasing dumi ng kanal. Dahil bukas wala na kayong sisilungan. Ang bulong ni Amara sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme. Hindi sila mga gwardya ng hotel, sila ay mga pulis. Mabilis silang lumapit sa kinaroroonan nina Enzo at Clara. Clara Monteverde, you are under arrest for multiple counts of fraud and involvement in an illegal syndicate, ang deklara ng opisyal. What no, Enzo, tulungan mo ako, mom. Ang sigaw ni Clara ay puno ng desperasyon habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom. Ang kanyang mamahaling wig ay natanggal na naglantad ng kanyang tunay at tila dugyot na anyo sa harap ng lahat ng kamera. Naiwan si Enzo at Remedios sa gitna ng stage na papaligiran ng kahihiyan at kawalan. Pinanood ni Amara ang bawat patak ng luha ni Enzo, ngunit wala siyang naramdamang kahit anong awa. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong balon pagdating sa lalaking ito. Habang papalabas si Amara sa ballroom, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang malamig na pakiramdam ang nanuot sa kanyang batok. Lumingon siya sa madilim na bahagi ng lobby at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, nakatitig sa kanya ng matalas bago ito biglang naglaho sa karamihan. Ang tagumpay ay nakamit na, ang katarungan ay naisakatuparan. Ngunit bakit tila ang hangin ay nananatiling mabigat? Sumakay si Amara sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi pa tapos ito. Ang bulong niya sa sarili. Hanggat hindi ko nasisiguradong ligtas ang anak ko mula sa lahat ng aninong ito, hinding-hindi ako magiging malaya. Wala na tayong mapupuntahan. Enzo, ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi ka naging mahina sa babaeng iyan, hindi tayo magtitiis sa mabahong silid na ito. Ang tinig ni Doña Remedios ay pumyok sa tindi ng galit habang nakatayo siya sa gitna ng isang madilim at maliit na kwarto sa isang mumurahing motel. Ang amoy ng lumang sigarilyo at dumi ay tila nanunuot sa kanyang ilong, isang matinding kabalintunaan. Sa bango ng mga mamahaling pabango na nakasanayan niya, ang kanyang mga gamit ay nakalagay lamang sa 2 lumang maleta. Ang mga hiyas na natitira sa kanya ay pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang unan. Na tila ba may mga magnanakaw na nakatitig sa kanya mula sa mga bitak ng pader. Napaupo si Enzo sa gilid ng kama na gumagawa ng langit-ngit sa bawat galaw niya. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga mata
ay walang buhay nakatitig sa kanyang mga palad, na dati ay humahawak ng milyon-milyong kontrata, ngunit ngayon ay puno na lamang ng mga paltos mula sa pagdadala ng kanilang mga maleta. Mom, please, tumigil na kayo. Wala na tayong magagawa. Kinuha na ni Amara ang lahat. Ang mahinang tugon ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Hindi ako papayag na ang anak ng isang mahirap na babaeng iyan ang tatapos sa akin. May paraan pa, Enzo. Kailangan nating mahanap si Clara, baka may naitago siyang pera. Ang desperadong mungkahi ni Remedios, kahit alam niyang si Clara ay kasalukuyang nakakulong at walang kakayahang tumulong. Habang ang pamilya de la Vega ay nalulunod sa sarili nilang dumi, si Amara ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang bagong mansyon sa Forbes Park. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa karangyaan ng paligid. Sa loob ng silid sa likuran niya, mahimbing na natutulog si Lumina sa isang kama na tila gawa sa mga ulap. Ang bawat paghinga ng bata ay maayos na ngayon, malayo sa hirap na dinanas nito sa eskinita. Dahan-dahang pumasok si Amara sa silid at naupo sa tabi ng anak. Hinawakan niya ang munting kamay ni Lumina at dinala ito sa kanyang labi. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ang unang luhang hindi nagmula sa galit kundi sa pasasalamat. Ligtas ka na, anak. Hinding-hindi ka na muling makakaramdam ng gutom. Hinding-hindi ka na muling itatapon ng mundong ito. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang mahinang katok sa pinto. Pumasok si Lolo Celestino. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang isang itim na sobre. Amara, may kailangan kang makita. Ang bulong ng matanda. Binuksan ni Amara ang sobre sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp. Sa loob nito ay may mga litrato niya habang papasok sa ospital, habang karga si Lumina, at habang nakikipag-usap kay Enzo. Ang bawat litrato ay tila kinuha mula sa isang distansya na hindi napapansin. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang huling piraso ng papel. Isa itong kopya ng birth certificate ni Lumina, ngunit may pulang tinta na nakasulat sa ibabaw nito, "Hiram na buhay." Sino ang gumagawa nito, Lolo? Ang tanong ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot para sa kanyang anak. Ang akala ko ay tapos na ang lahat. May mga aninong hindi natatapos sa pera, apo. Ang sagot ni Celestino. Ang lalaking nakita mo sa hotel, siya si Victor. Ang kapatid ni Clara. Isang taong nabubuhay sa dilim at walang kinatatakutan. Mukhang hindi sapat ang pagkakakulong ng kanyang kapatid para tumigil siya. Naramdaman ni Amara ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang tagumpay na inakala niyang nagbibigay ng kapayapaan ay tila isang mitsa lamang para sa isang mas malaking sunog. Tumingin siya kay Lumina at sa sandaling iyon alam niyang ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Sa labas ng mansyon, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, ang lalaking nakasuot ng itim na jacket ay nakatayo pa rin. Sinilaban niya ang isang sigarilyo. Ang apoy nito ay nagbigay ng panandaliang liwanag sa kanyang matalas na panga. Kinuha niya ang kanyang radyo at bumulong. Nasa loob na ang pain, maghintay ng hudyat. Ang bawat pilak at ginto sa mundong ito ay nawawalan ng halaga kapag ang kaligtasan ng iyong anak ang nakataya. Mas mabuti pang mamuhay sa isang barong-barong na may katahimikan kaysa sa isang palasyong puno ng mga anino. Ang bulong na ito ni Amara ay tila isang panalangin habang hinahaplos niya ang mahabang buhok ni Lumina. Sa loob ng dambuhalang mansyon sa Forbes Park, ang bawat sulok ay binabantayan ng mga armadong gwardiya at ang bawat pinto ay may mga elektronikong lock, ngunit ang pakiramdam ng seguridad ay tila isang manipis na usok na madaling tangayin ng hangin. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas at ang bawat mahinang paggalaw ng mga kortina ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Madam, kailangan niyo pong magpahinga. Kanina pa po kayo gising at hindi po makakatulong sa inyo ang labis na pag-aalala, ang mahinang paalala ni Yaya Elena habang naglalapag ng isang tasa ng mainit na tsaa sa gilid ng mesa. Hindi ko kaya, Elena, ang mga litratong iyon. Ang birth certificate ni Lumina, ibig sabihin matagal na tayong pinagmamasdan ni Victor. Habang inakala nating tayo ang nangangaso, tayo na pala ang hinuhuli. Ang sagot ni Amara, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa monitor ng security cameras. Sa isa sa mga screen, nakita ni Amara ang isang figura sa labas ng kanyang malaking gate. Isang lalaking nakayuko, basang-basa ng ulan at tila hirap na hirap tumayo.
Nang i-zoom ng security officer ang camera, naramdaman ni Amara ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Si Enzo. Anong ginagawa niya rito? Ang tanong ni Amara sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at puot. Dahan-dahang lumabas si Amara patungo sa gate sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga tauhan at isang malaking payong na hawak ng isang gwardya. Nang bumukas ang maliit na pinto ng gate, tumambad sa kanya ang isang Enzo na tila kalansay na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding desperasyon. Amara, please, kailangan kitang makausap, ang paos na tinig ni Enzo. Halos hindi lumabas ang kanyang boses dahil sa panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa kumpanya. Si Victor, kinuha niya si Mom. Nanigas si Amara. Ano, ang akala ko ba ay nasa motel kayo? Pinuntahan niya kami kanina. Sabi niya kasalanan mo ang lahat kung bakit naghirap si Clara. Kung hindi ko raw maibibigay ang huling piraso ng ebidensya na magpapalaya sa kapatid niya, papatayin niya si Mom. Napaluhod si Enzo sa putika ng kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng itim na coat ni Amara. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa iyo pagkatapos ng lahat. Pero Amara, si Victor, baliw siya. May dala siyang mensahe para sa iyo. Inabot ni Enzo ang isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic. Nang buksan ito ni Amara, ang kanyang hininga ay tila huminto. Sa loob nito ay ang asul na bonnet na bordado, ang bonnet na nalaglag sa sahig ng ospital noong gabing itinapon siya ni Enzo. May bahid ito ng tuyong dugo at isang piraso ng papel na may nakasulat na ang utang sa dugo ay dugo rin ang pambayad. He was there, Amara. Noong gabing ipinanganak mo si Lumina, nandoon si Victor sa ospital. Siya ang kumuha ng bonnet na ito. Ang hikbi ni Enzo. Sa sandaling iyon, ang galit ni Amara kay Enzo ay panandali ang natakpan ng isang mas malaking takot. Kung nasa ospital si Victor noon pa man, ibig sabihin ay hindi lamang si Clara at si Remedios ang kaaway niya. Isang mas malalim at mas madilim na plano ang matagal nang nakahabi sa paligid niya. Mabilis na bumalik si Amara sa loob ng mansyon, iniwan si Enzo na nakaluhod sa ulan. Tumakbo siya patungo sa silid ni Lumina, ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa kaba. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Yaya Elena na nakaupo sa tabi ng kama, ngunit ang matanda ay nakatulog ng mahimbing, masyadong mahimbing. Dinaluhong ni Amara ang kama ni Lumina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawi ang kulambo. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, ngunit sa ibabaw ng dibdib ng bata ay may nakapatong na isang sariwang bulaklak ng lila, ang bulaklak na madalas iwanan ni Victor bilang kanyang signature. Napalingon si Amara sa bukas na bintana, kung saan ang kurtina ay sumasayaw sa hangin. Ang seguridad na binayaran niya ng milyon-milyon ay tila napasok ng walang kahirap-hirap. Sa kabilang bahagi ng silid, ang screen ng kanyang computer ay biglang bumukas. Isang live feed ang lumitaw, ang kanyang sariling silid tulugan, kung saan makikita si Doña Remedios na nakatali sa isang upuan. Umiiyak at may busal sa bibig, habang si Victor ay nakatayo sa likod nito, may hawak na gunting at nakangiti sa camera. Hello, Madam A. Kiwan. Ang boses ni Victor na lumabas sa speaker kasing lamig ng kamatayan. Nagustuhan mo ba ang munting regalo ko sa ibabaw ng anak mo? Simulan na natin ang laro. May 10 minuto ka para magpasya. Ang buhay ng iyong biyenan na kinasusuklaman mo o ang lihim na magliligtas sa iyong anak. Sa pagitan ng puot na matagal kong inalagaan at ng buhay ng babaeng nagnakaw ng aking kaligayahan, may isang linya na hindi ko alam kung kaya kong tawirin. Ang boses ni Victor mula sa speaker ay tila isang kuko na kumakalo sa ibabaw ng salamin, nakakangilo at puno ng malisya. Sa screen ng monitor, ang bawat patak ng pawis at luha ni Doña Remedios ay malinaw na nakikita. Ang matandang babae na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng mapang-aping mga salita ay tila isang basang sisiw ngayon, nanginginig, nagnanakaw ng hininga sa likod ng busal, at ang mga mata ay nakatitig sa camera ng may matinding pagmamakaawa. 10 minuto, Amara. Isang maikling panahon para sa isang napakahalagang desisyon, muling udyok ni Victor. Ang kanyang tawa ay walang tunog ng kagalakan, kundi isang tuyong huni na nagmumula sa isang pusong matagal nang nilamon ng dilim. Gusto ko ang ebidensyang hawak mo laban kay Clara. Ang lahat ng kopya, pati ang mga original documents na nagdiin sa kanya sa kulungan.
Ibigay mo sa akin o panoorin mong dumanak ang dugo sa puting carpet ng mansyon mo. Amara, please. Iparating mo sa kanya na gagawin natin ang lahat. Ang hikbi ni Enzo na nasa likuran na pala ni Amara. Napalingon si Amara sa kanyang dating asawa. Si Enzo ay tila isang anino na lamang ng isang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko, ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Kahit anong hilingin niya, ibigay mo na. Si Mom, hindi niya kakayanin yan. Isang matinding pagtatalo ang nagaganap sa loob ni Amara. Tumingin siya kay Lumina na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang napakanipis na sinulid. Ang galit ni Amara kay Remedios ay sapat na sana upang hayaan itong mabulok sa kamay ni Victor, ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi kailanman magkakaroon, ang kanyang mga kaaway, ang konsensya. I don't bargain with monsters, Victor. Ang matapang na sagot ni Amara sa camera, kahit na ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. If you hurt her, hinding-hindi mo makukuha ang gusto mo. At sisiguraduhin kong sa impyerno ang tuloy mo bago pa sumikat ang araw. Mapanindigan ka, Madam A. I like that, ang sagot ni Victor, habang dahan-dahang inilalapit ang matalas na dulo ng gunting sa leeg ni Remedios. Pero nakakalimutan mo yata ang isang bagay. Ang bulaklak na iniwan ko sa kama ng anak mo, hindi lang iyon dekorasyon. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa lila na bulaklak sa ibabaw ng dibdib ni Lumina. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lamp, nakita niya ang isang maliit, halos hindi mapapansing itim na wire na nakakabit sa tangkay ng bulaklak at tumutuloy sa ilalim ng una ng bata. Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Victor, huwag ang anak ko. Please, huwag ang anak ko. Ngayon ay nagmamakaawa ka na, ang panunuya ni Victor. Ang bulaklak na iyan ay may sensor. Kapag ginalaw mo ang bata o kapag tinangka mong ilabas siya sa silid na iyan, nang wala ang code ko, sasabog ang munting regalo ko sa ilalim ng unan niya. You have 5 minutes left, Amara. Ang buhay ng biyanan mo o ang buhay ng anak mo, mamili ka. Napahagulgol si Enzo at napasandal sa pader, untunting bumagsak sa sahig habang sapo ang kanyang ulo. Ang bawat segundo na dumadaan ay tila isang mabigat na hampas sa dibdib ni Amara. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng ritmo ng heart monitor ni Lumina na ngayon ay tila tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Amara ang isang haplos sa kanyang kamay. Si Yaya Elena na kanina ay tila tulog na tulog ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng antok, kundi ng isang matalas na senyales. May hawak siyang isang maliit na salamin at dahan-dahan niya itong itinuro sa ilalim ng kama. Mayroon pang isang tao sa loob ng silid. Isang anino na nakatago sa ilalim ng malawak na kama ni Lumina, may hawak na isang device na kumukutitap ang pulang ilaw. Hindi live feed ang pinapanood ni Amara sa monitor. Isang recorded video lamang ang ipinapakita ni Victor para maligaw ang kanyang atensyon, habang ang tunay na panganib ay nasa loob na mismo ng silid, ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang anak. Sa pagitan ng puot na matagal kong inalagaan at ng buhay ng babaeng nagnakaw ng aking kaligayahan, may isang linya na hindi ko alam kung kaya kong tawirin. Ang boses ni Victor mula sa speaker ay tila isang kuko na kumakalos sa ibabaw ng salamin, nakakangilo at puno ng malisya. Sa screen ng monitor, ang bawat patak ng pawis at luha ni Doña Remedios ay malinaw na nakikita. Ang matandang babae na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng mapang-aping mga salita ay tila isang basang sisiw, ngayon nanginginig, nagnanakaw ng hininga sa likod ng busal, at ang mga mata ay nakatitig sa camera ng may matinding pagmamakaawa. 10 minuto, Amara. Isang maikling panahon para sa isang napakahalagang desisyon, muling udyok ni Victor. Ang kanyang tawa ay walang tunog ng kagalakan, kundi isang tuyong huni na nagmumula sa isang pusong matagal ng nilamon ng dilim. Gusto ko ang ebidensyang hawak mo laban kay Clara. Ang lahat ng kopya, pati ang mga original documents na nagdiin sa kanya sa kulungan. Ibigay mo sa akin o panoorin mong dumanak ang dugo sa puting carpet ng mansyon mo. Amara, please. Iparating mo sa kanya na gagawin natin ang lahat. Ang hikbi ni Enzo na nasa likuran na pala ni Amara.
Napalingon si Amara sa kanyang dating asawa. Si Enzo ay tila isang anino na lamang ng isang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko, ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Kahit anong hilingin niya, ibigay mo na. Si Mom, hindi niya kakayanin iyan. Isang matinding pagtatalo ang nagaganap sa loob ni Amara. Tumingin siya kay Lumina na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang napakanipis na sinulid. Ang galit ni Amara kay Remedios ay sapat na sana upang hayaan itong mabulok sa kamay ni Victor, ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi kailanman magkakaroon, ang kanyang mga kaaway, ang konsensya. I don't bargain with monsters, Victor Ta. Ang matapang na sagot ni Amara sa camera, kahit na ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. If you hurt her, hinding-hindi mo makukuha ang gusto mo. At sisiguraduhin kong sa impyerno ang tuloy mo bago pa sumikat ang araw. Mapanindigan ka, Madam A. I like that, ang sagot ni Victor habang dahan-dahang inilalapit ang matalas na dulo ng gunting sa leeg ni Remedios. Pero nakakalimutan mo yata ang isang bagay. Ang bulaklak na iniwan ko sa kama ng anak mo, hindi lang iyon dekorasyon. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa lila, na bulaklak sa ibabaw ng dibdib ni Lumina. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lamp, nakita niya ang isang maliit, halos hindi mapapansing itim na wire na nakakabit sa tangkay ng bulaklak at tumutuloy sa ilalim ng unan ng bata. Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Victor, huwag ang anak ko. Please, huwag ang anak ko. Ngayon ay nagmamakaawa ka na, ang panunuya ni Victor. Ang bulaklak na iyan ay may sensor. Kapag ginalaw mo ang bata o kapag tinangka mong ilabas siya sa silid na iyan, nang wala ang code ko, sasabog ang munting regalo ko sa ilalim ng unan niya. You have 5 minutes left, Amara. Ang buhay ng biyanan mo o ang buhay ng anak mo, mamili ka. Napahagulgol si Enzo at napasandal sa pader, unti-unting bumagsak sa sahig, habang sapo ang kanyang ulo. Ang bawat segundo na dumadaan ay tila isang mabigat na hampas sa dibdib ni Amara. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng ritmo ng heart monitor ni Lumina, na ngayon ay tila tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Amara ang isang haplos sa kanyang kamay. Si Yaya Elena na kanina ay tila tulog na tulog ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng antok, kundi ng isang matalas na senyales. May hawak siyang isang maliit na salamin at dahan-dahan niya itong itinuro sa ilalim ng kama. Mayroon pang isang tao sa loob ng silid. Isang anino na nakatago sa ilalim ng malawak na kama ni Lumina, may hawak na isang device na kumukutitap ang pulang ilaw. Hindi live feed ang pinapanood ni Amara sa monitor. Isang recorded video lamang ang ipinapakita ni Victor para maligaw ang kanyang atensyon, habang ang tunay na panganib ay nasa loob na mismo ng silid, ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang anak. Huwag kang gagalaw, Amara. Isang maling kurap mo lang sisiguraduhin kung ang huling makikita mo ay ang paglipad ng bawat piraso ng silid na ito sa hangin. Ang boses ni Victor ay hindi na nagmumula sa speaker ng computer. Ito ay nanggagaling sa ilalim mismo ng kama ni Lumina, isang paos at gumaralgal na boses na tila galing sa isang kabaong. Sa loob ng silid, ang bawat hininga ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat tibok ng puso ni Amara ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na kamatayan. Sa gitna ng nakamamatay na katahimikan, naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa itim na wire na nakakabit sa lila na bulaklak sa dibdib ng kanyang anak. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang bulaklak, na dapat ay simbolo ng kagandahan at buhay ngayon, ay mitya ng katapusan ng kanyang mundo. Ang kanyang pagkatao bilang isang matapang na bilyonarya ay tila unti-unting naglalaho na nag-iiwan lamang ng isang inang nanginginig sa takot. Victor, lumabas ka dyan. Huwag mong idamay ang bata. Si Clara ang kapatid mo. Hindi niya gugustuhing maging mamatay tao ka. Ang pakiusap ni Amara, ang kanyang boses, ay halos pabulong na dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang pagsusumamo na nagmumula sa pinakamababang bahagi ng kanyang kaluluwa.
Huwag mo akong gamitan ng konsensya, Amara. Ang pamilya niyo ang sumira sa amin. Ang pamilya niyo ang nagtapon sa kapatid ko sa selda. Isang marahas na paggalaw ang naganap sa ilalim ng kama na lumikha ng isang tuyong tunog, ng pagkikiskisan ng bakal sa sahig. Ibigay mo ang mga dokumento ngayon din. Napatingin si Amara kay Enzo. Ang kanyang dating asawa ay tila isang estatwa ng pait at pagsisisi. Nakatayo sa isang sulok, ang mga mata ay nanlilisik sa takot, habang nakatingin sa ilalim ng kama ng sariling anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman, lahat ng kapangyarihan, at lahat ng paghihiganti ay naging walang halaga. Dahan-dahang lumapit si Amara sa bedside table. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bulaklak na nasa dibdib ni Lumina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Alam niya sa bawat segundo na lumilipas ang panganib ay lalong lumalapit. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang plano ang dahan-dahang nabubuo. Ang hudyat na ibinigay ni Yaya Elena, ang maliit na salamin, ay nagsasabi sa kanya na si Victor ay hindi direktang nakakakita sa kanya, kundi umaasa lamang sa tunog at sa sensor. Narito ang mga dokumento, Victor! Kukunin ko lang sa drawer, Tan. Ang sabi ni Amara habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang umaabot sa isang maliit na remote control na nakatago sa ilalim ng kanyang libro. Ito ang remote para sa silent alarm at sa electromagnetic jammer na ipinalagay ni Lolo Celestino para sa mga ganitong pagkakataon. Ngunit bago pa man madampi ng mga daliri ni Amara ang remote, isang malakas na pag-ubo ang nagmula kay Lumina. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata, ang kanyang mga munting kamay ay nagsimulang gumalaw, tila pilit na inaabot ang lila na bulaklak na nakadagan sa kanyang dibdib. Lumina, huwag mong hawakan, anak! Ang sigaw ni Amara na hindi na niya napigilan. Ang tunog ng pag-iyak ni Lumina ay pumailan lang sa buong silid kasunod ng isang mabilis na paglabas ni Victor mula sa ilalim ng kama. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyo, madungis nanlilisik ang mga mata, at may hawak na isang detonator na may kumukutitap na pulang ilaw. Masyado kang maingay, Amara, oras na para magpaalam. Ang sigaw ni Victor, habang ang kanyang hinlalaki ay nagsisimulang bumaon sa button ng detonator. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang biglang dinaluhong si Victor. Si Enzo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtago sa likod ng kanyang ina. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, niyakap ni Enzo si Victor at pilit na inilalayo sa kama ni Lumina. Ang kanilang mga katawan ay nagpagulong-gulong sa sahig na lumilikha ng mga tunog ng marahas na pagbangga sa mga muebles. Amara, kunin mo ang bata, takbo. Ang sigaw ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng hirap habang sinasakal siya ni Victor. Mabilis na dinampot ni Amara si Lumina, hindi na inaalintana ang wire na nakakabit sa bulaklak. Hinila niya ito ng buong lakas at itinapon ang bulaklak patungo sa kabilang panig ng silid. Kasabay nito ang tunog ng isang malakas na pagsabog ay hindi narinig kundi ang isang matinis na tunog ng kuryente na nagmula sa jammer na sa wakas ay na-activate ni Yaya Elena. Ngunit sa gitna ng pakikipagbuno, narinig ni Amara ang isang matunog na pagkasa ng baril. Nakatutok na ang dulo ng baril ni Victor sa dibdib ni Enzo, nakasalukuyang nakadagan sa kanya. Kung mamamatay ako, isasama kita, De La Vega, ang udyok ni Victor. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay niyanig ng isang marahas na puwersa. Ngunit bago pa man makapasok ang mga gwardya, isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng 4 na sulok ng kwarto na nagpatigil sa lahat ng galaw at boses. Napatigil si Amara sa may pintuan, yakap-yakap si Lumina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang pinagmamasdan ng dahan-dahang pagbagsak ng isang katawan sa sahig. Ang dugo ay nagsimulang kumalat sa puting carpet, kasing pula ng puot na nagdala sa kanila sa sandaling ito. Sino ang sumalo ng bala? At sa dulo ng lahat, sapat na ba ang isang sakripisyo para mabura ang lahat ng kasalanan ng nakaraan? Ang bawat putok ng baril ay may dalang katapusan, ngunit sa gabing ito, tila ito ang naging hudyat ng isang masakit na pagsisimula. Ang nakatutulig na tunog ay bumasag sa bawat hibla ng hanging nakapalibot sa silid. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay tila tumigil, ang pag-iyak ni Lumina, ang paghinga ni Amara, at ang marahas na pakikipagbuno sa sahig. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod, kung saan ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana.
Dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Enzo sa puting carpet. Ang matingkad na pulang mantsa ay mabilis na kumalat tila isang mapanirang tinta na gumuguhit ng katapusan sa kanyang puting polo. Binitawan ni Victor ang baril, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang mapagtantong hindi si Amara ang kanyang tinamaan, kundi ang lalaking pilit siyang pinipigilan. Bago pa man siya muling makakilos, dinaluhong na siya ng mga gwardiya ni Lolo Celestino na pumasok sa silid. Mabilis siyang pinadapa sa sahig at nilagyan ng posas. Enzo, ang sigaw ni Amara ay puno ng pait, isang tunog na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Mabilis niyang inilapag si Lumina sa ligtas na bahagi ng kama at lumuhod sa tabi ni Enzo. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng pagnanais na maghiganti ay nanginginig na ngayon habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa dibdib ng kanyang dating asawa. Amara, Lumina. Ang boses ni Enzo ay tila isang mahinang bulong, bawat salita ay may kasamang dugo na lumalabas sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kasakiman o takot. Mayroon lamang itong dalisay na pag-ibig at pagsisisi. Patawad para sa lahat. Sa wakas, nagawa ko ring protektahan kayo. Huwag kang magsalita, Enzo. Dumating na ang ambulansya, manatili kang gising. Ang pagsusumamo ni Amara. Sa gitna ng kanyang galit sa nakaraan, hindi niya akalaing ang huling imahe ni Enzo sa kanyang isipan ay ang pag-aalay nito ng sariling buhay para sa kanila. Ang kanyang puso ay tila nahahati sa dalawa, ang bahaging nagnanais ng katarungan at ang bahaging naawa sa lalaking naging biktima rin ng sarili niyang kahinaan. Samantala sa kabilang silid, natagpuan ng mga pulis si Doña Remedios. Ligtas siya, ngunit ang kanyang diwa ay tila nawala na. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan ay nakaupo lamang sa sulok tulala at paulit-ulit na bumubulong ng mga pangalan ng kanilang mga ari-arian na wala na. Ang kanyang korona ng kasakiman ay tuluyan ng nadurog sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Isang linggo ang lumipas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng ospital. Nakatayo si Amara sa tabi ng kama ni Enzo, na himalang nakaligtas sa operasyon, ngunit nananatiling mahina. Sa tabi niya ay si Lumina na masaya nang naglalaro ng isang maliit na manika. "Aalis na kami, Enzo," ang mahinahong sabi ni Amara. "Pupunta kami sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Isang lugar kung saan pwedeng lumaki si Lumina ng walang anino ng nakaraan." Tumingin si Enzo kay Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot ngunit may pagtanggap. "Nararapat lang yan sa inyo. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako, Amara. Ang malaman ko lang na buhay kayo at malaya, sapat na yon para sa akin. Ang utang ko sa inyo ay hindi mababayaran ng isang bala, kundi ng habambuhay na pagsisisi." Hindi sumagot si Amara. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Lumina at lumakad patungo sa pinto. Huminto siya sandali at lumingon. "Pinapatawad na kita, Enzo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Maging malaya ka na rin sa iyong sariling impyerno." Sa paglabas ni Amara sa ospital, ang sariwang hangin ay humalik sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya si Lolo Celestino na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Wala na ang Madam A na punong-puno ng puot. Ang nasa harap ng mundo ngayon ay si Amara, isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng pagtataksil, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat punong-puno ng pag-asa. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa dugo, kundi sa isang matamis na tagumpay ng pagpili sa kapayapaan kaysa sa patuloy na pakikidigma. Sa bawat hakbang niya palayo sa nakaraan, naramdaman ni Amara ang tunay na kalayaan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Sa isang tahimik na bayan sa baybayin ng Palawan, kung saan ang langit ay tila humahalik sa asul na karagatan, isang bagong umaga ang nagsisimula para kay Amara. Wala na ang ingay ng lungsod, wala na ang amoy ng usok at puot, at wala na ang mabigat na koronang dala ng pagiging Madam A. Nakatayo si Amara sa balkonahe ng kanilang bahay na gawa sa matibay na kahoy at bubong na pawid, isang disenyong simple, ngunit puno ng init ng tahanan. Pinagmamasdan niya si Lumina na masayang tumatakbo sa maputing buhangin, hinahabol ang mga maliliit na alon na dumarating at umualis. Ang bata ay malusog na ngayon, ang kanyang mga tawa
ay tila himig ng mga anghel na nagbibigay buhay sa paligid. Apo, ang kape mo, baka lumamig na. Ang mahinang tawag ni Lolo Celestino habang inilalapag ang isang tasa ng umuusok na kape sa mesa. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura dito sa probinsya. Ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng isang negosyante, kundi puno na lamang ng katahimikan ng isang lolo. Salamat, Lolo, ang nakangiting tugon ni Amara. Inabot niya ang tasa at naramdaman ang init nito sa kanyang mga palad. Tumingin siya sa malayo sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang tumataas. Nabalitaan mo ba ang tungkol kay Enzo? Ang mahinahong tanong ni Celestino. Tumango si Amara. Alam niya, isang liham ang natanggap niya noong nakaraang buwan. Si Enzo ay nagtatrabaho na ngayon sa isang rehabilitation center, tumutulong sa mga taong nawalan ng direksyon sa buhay. Hindi ito humihingi ng pera, at lalong hindi ito humihingi na bumalik sa buhay nila. Sapat na sa kanya ang magpadala ng mga maliliit na laruan para kay Lumina tuwing kaarawan nito na palaging may kasamang maikling sulat ng pasasalamat. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip. Doon sa kanyang sariling mundo, siya pa rin ang reyna ng isang kahariang gawa sa hangin. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang bilangguan, isang parusang mas matindi pa sa anumang selda. Sa tingin mo ba, Lolo, naging tama ang lahat? Ang tanong ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Hinawakan ni Celestino ang kamay ng apo. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, Amara. Ang tunay na katarungan ay kapag ang biktima ay nakatayo na muli, nang hindi na kailangan pang lumingon sa nakaraan nang may sakit. At tignan mo ang sarili mo ngayon. Malaya ka na. Napangiti si Amara at dahan-dahang uminom ng kape. Totoo ang sinabi ng kanyang lolo. Ang pagpapatawad na ibinigay niya kay Enzo ay hindi para sa ikabubuti nito kundi para sa kanyang sariling kaligtasan. Ang huling mantsa ng puot sa kanyang puso ay tuluyan ng natuyo at tinangay ng hangin. Dinaluhong siya ni Lumina, ang munting katawan nito ay basa ng tubig dagat habang yumayakap sa kanyang binti. Mama, look, I found a star cow. Ang masayang sigaw ng bata habang ipinapakita ang isang maliit na starfish. Binuhat ni Amara ang anak at hinalikan ito sa noo. Sa bawat amoy ng buhok ni Lumina, nararamdaman niya ang tunay na yaman. Hindi ito nasa ginto, hindi nasa titulo, kundi nasa bawat segundong ligtas silang magkasama. Ang kwento ng kanyang buhay ay nagsimula sa isang madilim na bagyo ng pagtataksil, ngunit nagtatapos ito sa isang payapang hapon, sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang muling pagsilang ni Amara ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng kanyang pangalan, kundi sa pagtuklas ng kanyang tunay na lakas. Ang lakas na magmahal, muli magpatawad, at mabuhay ng may pag-asa. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat, ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho. Naiwan ang isang babaeng nakatayo, nang matuwid handang harapin ang anumang bukas, nang may ngiti sa mga labi at kapayapaan sa puso. Ang huling sikat ng araw sa dalampasigan ng Palawan ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng isang araw, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng bahid ng pait at takot. Ang bawat alon na humahalik sa buhangin ay tila bumubura sa mga bakas ng bawat luhang ibinuhos ni Amara. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahaging inabutan ni Amara ng isang pisong barya, ang kanyang biyanan sa gitna ng kahihiyan, nanginginig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang bigat ng bawat taon ng kanyang pagtitiis at ang tamis ng sandaling ang biktima ay naging tagapagtanggol ng sarili niyang dangal. Ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga anino ng tunay na buhay, mula sa mga babaeng binaliwala, ngunit piniling bumangon ng mas matatag. Ang buhay ni Amara ay parang yung asul na bonnet na bordado, maaari itong madumihan ng dugo ng pagtataksil at maitapon sa putikan ng kawalang katarungan. Ngunit sa huli, ang tibay ng bawat tahi ng pagmamahal ng isang ina ang siyang nagligtas sa kanya mula sa ganap na pagkawasak. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan upang mabawi ang ating kalayaan. Kayo, mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Amara, kakayanin niyo rin bang magpatawad para sa inyong sariling kapayapaan? O mas pipiliin ninyong manatili sa anino ng nakaraan?
Gusto ko ring malaman saan niyo ba pinapakinggan ang ating kwento ngayon. Siguro ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na trabaho. Ibahagi niyo naman sa amin ang inyong mga nararamdaman sa comment section. Huwag nating kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang magsilbing inspirasyon sa iba pang mga pusong naghahanap ng liwanag. Naway manatili kayong matatag at puno ng pag-asa, anuman ang bagyong kinakaharap ninyo. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan sa susunod na kabanata ng buhay. Pamagat ng kwento ang muling pagsilang ng puso ni Amara paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.